Hello, good day. No? Ito yung video natin, no, para sa block shear strength kasi ito is part of failure modes para sa tension members, no? Like na enumerate natin sa previous na videos natin about sa yield strength, no? Yield sa gross area at sa rupture sa net area, no? So let's proceed, no? Block shear strength, no? Uh, Review natin yung mga strength limit states, no? Failure mode sa tension members, no? Like natapos na natin tong yield saka itong sa rupture, di ba? Ito yung sa video, no? Pwede nyo panoodin ulit yung video na yon. Yun yung paghahanap natin ng strength, no? Anyway, ang tension members naman talaga, ano lang talaga siya sa yielding at sa rupture. Itong block shear kasi is rupture to siya, no? Pero ang nangyari kasi dito is shear at saka sa tension area. So, meron tayong dalawang failure, no, sa shear at sa tension area, no. Ang block shear simple lang yan siya, no, define lang yan siya na tearing out, no, ng isang block ng isang material. Makikita natin yun mamaya sa mga example, no. May mga example tayo mamaya, different scenarios for different na connections, no. Meron tayo sa angle bar, no. Meron tayo sa wide flange, meron din tayo sa welded, no. Lahat yan sila nakakabit sa gasket plate either by weld or either by bolt, no, or rivets, no. So yung block is defined ng center line ng holes or the edge of the weld. Let's proceed, no, para mas maintindihan nyo yung ano is may mga picture tayo, no, alas yung sa bearing ng tear out loads, no. So next ito, no, example ito sa scenario 1, pag yung angle, no, voltage siya doon sa gasket plate. So ito yung angle, itong pula. So meron din tayo mamayang scenario para doon sa gasket plate, no. So ang mangyayari diyan, no, ito yung shear plane, no. Shear plane, ito yung tension plane. So by the way, papunta dito yung pagkasira ng block, no, pag tear out ng block, hindi papunta dito sa taas kasi ito yung pinaka least na resistance, no. Ito yung flow, no, ito yung path ng least resistance, kaya ito ang mangyayari talaga dito sa scenario na ito. Itong scenario na to is for the angle, no. Ito angle naman, ito itsura niya. Let's proceed, no. Makita nyo dito, no, ito siya, no, na tear out. So ito yung block, no, kaya siya tinawag shear block kasi na shear siya dito tapos meron siyang tension dito, no. Lagi niyo yung tandaan yan, no. So ito yung block. So another scenario, doon kanina pa rin same angle voltage sa plate, no. Dalawang scenario natin. Itong pula na naman yung gasket, no. Ano yung sa gasket plate, no, ganito rin ang shape niya, no. It's pwede rin papunta doon sa taas, no, depende, no. So anyway, no, uh, shear plate, no, sa plate and tension plane same kanina, and this is the block. Ito ang natanggal, ito yung sumama doon sa, no, napansin nyo, ito siya sumama doon sa angle, no. So let's proceed, no. Iba na naman ito, ito naman yung flange, no. Example natin dito is yung wide flange, no? Scenario 1, what if yung sa wide flange, yung flange niya, yung sa top niya ang bolted, hindi yung web, no. Example lang to, hindi ko lahat tatalakayin ang different na scenario, no. May kunti lang tayong example, no. Pinili ko lang yung mga example natin, no. So this is, no, top view, no. Pansin niyo ito yung web, itong ano, broken line, itong dash line, no. Nagre-represent yan ng web. Tapos itong ano daw natin, itong wide flange nakakonect sa gasket plate through its flange, no. Ito yung flange niya. So tingnan natin kung ano itsura ng kanyang ano sa scenario 1, kanyang plane. No, meron tayong dalawa ganito, no. Sa mangyari yan, shear planes, no, sa wide flange na shape, no. Tension naman ito. Therefore, ang mangyari dito, dalawang area natin sa shear, dalawa rin ang sa tension. Then, itong itsura niya. Sabi ko sa inyo, dalawang area kasi sa shear kasi dalawa man ang na-produce na block. Unlike yung kanina doon sa angle, ang na-produce na block doon is isa lang, no. So another scenario, ito dalawa, no, scenario 2 and 3, inisa ko na siya kasi sa gasket plate ito. So ito siya kanina, ito yung sa wide flange, ito naman yung sa gasket plate, no. So sa gasket plate, ano itsura sa gasket plate? Meron tayong dalawang plane, no, dalawang scenario para sa path ng ano, no, or plane ng mga failures sa tension sa shear. Ito yung una, no, ito yung pangalawa, no. So ano itsura yan nila pag masisira, no. Ito ang itsura nila pag nasira. So ang block dito na mangyari, naiwan itong gasket plate, itong mga block natin sumama doon sa wide flange, no.
Pansin nyo ito, block failure sa plate, block failure ito sa plate, isa lang siya, ito dalawa. So ito siya, meron din tayong dalawang area, no, sa shear, pero isa lang sa tension, no. Ito naman is meron tayong dalawa sa shear, may meron tayo dalawa sa tension. So, hindi lang limited sa bolted, no. Lagi nyong tandaan, no. Huwag niyo tong kalimutan. Hindi lang limited sa bolted ang block shear. Meron rin tayong block shear para sa welded. Example nito is angle, no, or plate, no, but yung picture natin is an angle, no. Makita nyo kasi meron maliit dito angle siya. Ang ano natin, ah senaryo natin dito dalawa, no, sa welded ito siya, no. Ano yung una nating senaryo? That is yung plane natin na ganito, no, yung shear plane sa tension plane hanggang dito. Meron tayong dalawang tension plane, sorry, meron tayong isang tension plane saka shear plane. Dito naman is may dalawa tayong shear at isang tension. So ang itsura yan nila, obviously ganyan, no. So, anyway, since na ito yung scenario, no, example, no, so let's proceed, no. Therefore, ano ang napansin nyo sa different scenarios na nakita natin sa ano, sa mga block shear, no? Makapapansin nyo na yung block shear is a combination ng failure sa shear at saka tension areas. So therefore, no, ang nominal strength natin is meron sa shear, meron din sa tension, no? But ang problem natin, kailangan natin ng shear stress, no? Ang given lang or yung properties natin para sa steel, no, na binibigay is yung sa FU at saka FY, no. Pag meron tayong tension test, no, yung napanood nyo yung video doon sa video ko about sa i-review nyo yung stress strain diagram, 'di ba? Hinila lang. So nakukuha natin yung FU doon, nakukuha natin yung FY, 'di ba? No? Yung FU is yung maximum ordinate, no? So sinabi sa provision, no, na 60% ang gagamitin natin sa tensile ultimate stress kasi wala tayong shear stress na makukuhaan eh. So gi-assume ng ano nila, no? Anyway, ISEC, no, AISC or NSCP, no? NSCP naka-base naman sa AISC, no? AISC means the American Institute for Structural Construction, no, sorry, Steel Construction, no. Sila naman ang nag-set nito, no, 60%, no, na FU, no. Yun yung gamitin na shear stress kasi hindi naman kasi given, no. FV, hindi, wala man tayong makukuha ang FV, no. FU at saka FY man kasi yung halos given, no. Sa A36 ang FY natin is 36 KSI, ang FU natin is 58 KSI. So therefore, no, since na combination siya sa shear at saka tension areas, ang nominal strength natin na Rn is ito. So napansin nyo, 0.6 FU, this is the shear stress. Since like earlier, no, sinabi ko kanina na ang block shear is a rupture, no. Although may mga senaryo na ang failure niya is nag-yield sa gross area, but anyway, para mas maintindihan nyo, may video ako na prepare dito sa ano ko na ito, presentation ko na nito, no. So this is the area, no, net area. So pag lagi yung tanan, pag rupture yan, ultimate stress, no, tensile stress at saka ang net ang kanyang net area ang kanyang kapartner, no. Yan, pag yielding naman sa gross area yan. So ang partner niya, yield stress Fy at saka Ag, no, gross area. So this is the part of the shear, no. This is the shear part, no. Then meron rin tayong strength, no, para sa tension part. So this tension, no, napansin niyo may tatlo tayong quantity dito. Itong U subscript BS, no, this is the reduction factor for the block shear, no. Mamaya may ibibigay tayo mamaya kung ano yung UBS na yan. So simple lang yan, no. Yung UBS hindi naman yan mahirap talaga hinahanap, no. So, ang tension natin, since na tensile stress ang ginamit natin, hindi natin siya reduce sa 60%. Kaya ito, gini-reduce natin sa 60% kasi ito ang sabi ng AISC, no? 60%, no? So, FU times the area naman sa tension, no? Net area sa tension, no? Pero, ito yung sinasabi ko kanina. May mga time na yung shear is hindi pa nag-rupture pero yung tension nag-rupture na. But yung sa shear, nag-yield lang siya, no. So sinabi ng AASC, nagilimit yung ito, no, yung yield stress na gagamitin natin sa shear, no. Yung shear pala na gagamitin natin, i-limit natin sa yielding, no.
Kaya meron silang provision na may upper limit. Dapat ito ang upper limit, no? 0.6 pa rin ang ginamit. Pero hindi sa tensile ultimate stress, pero doon sa yield yield stress, no, 0.6 pa rin, no. So itong quantity na to dapat less than siya dito. If ang pag-compute nyo nito, no, is higher than this, hindi ito ang gagamitin nyo na quantity, ang gagamitin nyo ito. But if ito is lower than dito, no, hindi siya lalampas dito, kasi ito upper limit, meaning na upper limit yan na yun, hindi tayo pwede maglampas, no. Para mas maintindihan nyo, may video ako dito ipapakita mamaya, no, dalawang video, no, ng itsura kung paano mag-fail sa block shear, no. No. So ito yung sinasabi ng Isaac, no. Pag lumampas ito dito sa quantity na to, hindi natin gagamitin ito. Ito ang gagamitin natin kasi ito yung upper limit, di ba? No. But if hindi siya lumampas, ito ang gagamitin natin, no. So anyway, let's proceed, no. Para malaman natin itong mga meaning nito, no, yung AGV, no, gross area along the shear. Yung V kasi yan ang nag-represent sa shear, di ba? Yan yung gross area sa shear surface, no? Yung ANV, no? That is just na net area naman sa shear surface. Paano yun kukunin? Yung gross area, minus lang natin dun sa butas, no? Area ng butas. So, parang parehas rin, no? Napansin nyo, guys, bakit hindi effective area ang ginamit natin dito? Kasi, yun naman, no? Kung panoodin nyo ulit yung video doon about sa gross area, effective area at saka net area, may explanation naman ako, no? Meron doon tinatawag na shear lag. Dito walang shear lag na nangyayari dito, no, black shear, no. So yung effective area pag walang shear lag, equal lang yan siya sa net area, no. May explanation ako doon at meron akong presentation doon na mga pictures, no, na inexplain ko naman kung ano yung shear lag para mas maintindihan nyo. Kaya hindi effective area ang ginamit doon ng net area lang, kasi yun naman talaga ang partner ng rupture, no. Sa rupture ang partner niya is FU at saka net area. Now, since this is ang nature ng block shear is rupture, no, failure niya rupture. Sa tension, naga-fail talaga siya sa rupture. But sa shear, merong times na yielding ang kanyang mauna, no? So anyway, no, let's proceed, no? Yung T naman na subscript dito, that is for the tension, no? Area, net area along the tension surface. Then, meron tayong UBS factor, no? So, itong reduction factor natin, no, for non-uniform na distribution ng tension ng tensile is 0.5. At saka sa distribution naman ng uniform, no, 1.0. So, meron tayong picture niyan. This is from the AISC na specification. Kinuha ko sa kanilang commentary, no. J4-5 ata 'yun, no, na sa AISC, no. May specification sila, no. Napansin nyo, ah, ang nangyayari kasi bakit may UBS tayo na 0.5? Kasi merong time na gina-cope talaga natin yung beam. Ang coping from the word na coping, no? Ginakatingan natin ba? So obviously ginakatingan talaga natin yan para hindi magbangga dito sa ano. Like this, no? Itong beam na to nakapatong sa parent niya na girder, no? So kailangan nating i-coping, no? Kailangan nating katingan. And then ang mangyayari dito, meron talaga tayong mapoproduce na block shear, no? May matitir out talaga, no? So, ang AISC nagbigay ng ano na may reduction tayo dito para doon sa tension na part, no? Para sa tension part, no? Na reduction factor. But ang reduction factor natin is magiging 1.0 pag ito, no, uniform, no. Napansin niyo itong ano, itong figure na to, ito. Yan. That is a uniform na representation, no. Uniform sa welded angle, uniform sa welded angle naman dito, uniform sa gusset plates, uniform pa rin, angle ends, uniform, single row beams, uniform. In which case, no, pinaka-common 1.0. No, saan lang natin gagamitin ng 0.5? No, napansin niyo itong triangle dito, no? Varying, no? Yan ang tinatawag na non-uniform na tension distribution, no? Tensile stress distribution, no? If multiple row beam, no? Unlike dito isang row lang, no? Isang row lang. Ito kasi ano to, is welded, no? Napansin niyo welded. This is uniform. Therefore ang reduction factor nito sa block shear is 0.5. Sorry. Ang deduction factor nito is 1.0 kasi welded angle naman siya, di ba? Pero pag nagkaroon ng multiple row, no, ang mangyayari diyan yung reduction factor natin na gagamit is 0.5. No, simple lang, no, walang ibang number sa reduction factor, it's either 1.0 or 0.5, no. 0.5 para dito, no, example, no, sa multiple row beam. If hindi naman siya multiple na row na connection sa beam,
don't worry, gamitin nyo 1.0 lang. So let's proceed, no? Ito. Like I said, meron akong video. Let's watch, no? Itong video na to, itong first, no, Blackshear 1, no? This is yung pagka-rupture ng tension, nag-rupture na rin ang shear. Yun yung meaning nun. Ito naman is yung pagka-rupture ng tension, hindi pa nag-rupture yung sa shear na part, nag-yield lang. Okay, mapanood din natin to. As you can see, nag-rupture yung sa tension na part, tapos yung sa shear nag-rupture na rin. So this is that example, no? Pwede natin gagamitin yung quantity na 0.6 FUANV kung ganun yung mangyayari dito, no? So sabay nasira yung sa tension saka sa shear, sabay na rupture, I mean, no? So failure pa rin yun, no? Failure. Napansin nyo? So this is a block shear, di ba? Pansin nyo? Block shear. Ito yung block shear natin, natanggal siya, no? Balik tayo dito kanina, no? Pagputol nito, napansin nyo, meron na tagad rupture dito. Yun, may rupture na. So anyway, dito, no? Matagal nang nag-rupture ang tension naman, pero sa shear nag-yield pa rin. So therefore, ito yung nangyari dito. So let's watch this video dito sa block shear to. Anyway, ilalagay ko naman itong uh, ito itong link doon sa description ng video na ito, no? Pansin nyo? Nagkaroon na tayo ng tension rupture dito, no? Sa tension niya na part, no? Nagkaroon na ng rupture. Pero anong nangyari sa shear? Tingnan natin. So ang shear, patuloy pa rin siya nag-yield. Wala pa siya nag-rupture. Ayun yung sinabi dito. Tingnan nyo. Matagal nang sira, matagal nang nag-rupture sa strength. Pero sa shear, yielding pa rin siya ng yielding. Until ayun na, napapansin na natin ang rupture sa shear, pero matagal na nag-rupture sa tension, di ba? Yun na. Rupture na siya sa shear. Ito yung sinabi ko, no? Napansin nyo doon? Kaya nililimit natin, no? Sabi ng AISC, kung sino yung pinakamababa doon sa dalawa, yun ang gamitin natin. No? Kung sino yung mababa, kung mas mababa yung 0.6 FUANV, yun ang gamitin natin. Kung mas mababa yung 0.6 FYAG para dun sa shear strength, shear part, yun ang gamitin natin. So anyway, let's proceed. No? Sige, dito na tayo sa example problem, no? Anong sinabi sa example problem? So, ito naman talaga yung goal talaga natin from the start, no? Pag-solve ng shear strength, no? Nominal shear strength, RN, no? So, i-compute natin yung nominal shear strength ng block, no? Sorry, hindi pala ito nominal shear strength. So, kay sige, gamitin na daw LRFD at ASD. So, this is either design strength or allowable strength. Depende sa philosophy na gagamitin nyo, di ba? No? Yung nominal strength is yun pa lang yung raw, no? Hindi pa yun yun yung hindi pa naluto. So ipapasok natin sa LRFD at sa SD saka nalutuin. So A36 steel daw ito, no? Lagi niyo memorizein ito, no? Kung hindi given, no? Lagi niyo lang isipin na yung FY niya is 36, yung FU niya is 58, no? So meron tayong equal na angle. 3.5 by 3.5 by 3.8 na thickness. Now, ang thickness niya 3.8 sa last na yan. So, equal angle L kasi siya. Then, given ito, then meron daw tayong 7.8 inches bolts. So, take note, this is diameter ng bolt, hindi siya diameter ng hole. So, magdadagdag tayo ng 1.8, no? Uh, so, 2 inches daw siya, no? From top, no? Yung location ng mga bolts. So, ano ang solution, no? Simple lang ang solution. So, dito muna tayo first, no? Ah,
So, ito, no? Napansin nyo, ito yung sa shear plane, no? Shear plane. Tapos, mayroon tayong bolt dito, no? Bolt. Ito, butas kasi ito siya. Tapos, ginamitan daw siya ng bolt, no? Since this is L3 1/2 inch, no? So, ang taas nitong ano nito from the corner to the toe, no? From the heel to toe, no? 3 and 1/2, no? Tapos given itong 2 kanina, no? Yan ang given 2 kanina. So ano mangyayari dito sa naiwan dito na part? So that is 1 and 1/2 inch, no? So itong pula, no, represents the shear plane and ang blue represents the tension plane. Given ito kanina class, itong 3, 3 tapos 1/2, no? Napansin niyo ito 3, 3, 1/2, no? So therefore, ang length nito is 7 and 1/2 inches, no? Nakita nyo, center to center bolts, no? So this is itsura like yung sa scenario kanina, no? So ito, dito tayo sa baba, no? This is the block, no? This is the block. This is the block. Ito yung natanggal. This is the block, no? Ito yung natanggal, no? Ito yung area, itong pula, ito yung area natin para sa shear, no? Ito is particularly this is the net area sa shear, no? Na shear, ito naman itong blue, yan yung net area natin sa tension, no? Anyway, let's proceed, no? Napansin niyo, no? Ito yung shear, ito yung ano niya, no? Magbaliktaran yan sila, tapos ang tension magkabaliktaran din. Ito daw yung P, yung applied load, no? P, applied load. So let's proceed, no? Thickness niya 3/8 inches. Then yung length nito, yung taas niya is 1 and 1/2 inches. So i-compute natin. Bakit nilagay ko tong one hole dito mamaya? So mamaya malalaman niyo yan. So let's proceed, no? Ah, let's proceed, no? So ang ating ano, ating gross, no? Gross area sa shear, that is 3/8 times 7.5. Simple lang, dali lang. So 3/8, no? 3/8 inches, no? So ito siya 3/8 yan, no? 3/8 times 7.5, no? Ano natin ulit yung sa pointer natin, no? So this is 3/8, 3/8, 3/8. Ito siya, no? From dito to dito. Then from dito to dito, no? That is 7 and 1/2 inches, no? So anyway, no? So that is ito yung ano natin, answer natin. No? The next is the sorry, mamaya na yan. The net area, no? Sa shear, no? Net area sa shear. So ano lang yung gagawin natin? AGV, no? Area sa gross area sa shear minus natin sa ilan lahat ang butas. Napansin niya 1, 1, 2, tapos kalahati. Tama? So, ang gagamitin kasi natin na net area itong shaded lang ng pula, no? So tatanggalin natin tong butas na to, no? Yan, no? Tatanggalin 1, 2, tapos kalahati lang. Ayan, kalahati, no? So that is 2.5, kaya 2.5 siya times yung 7/8, no, inches na bolt, tapos dadagdagan natin ng diameter hole, no? Panoodin nyo ulit, no? Bakit dadagdagan natin yung 1/8? Panoodin nyo yung video ko about sa areas, no? Para at maintindihan nyo. So anyway, provision naman yan na ISEC, no? Sila naman nagbigay yan, no? So itong area na to, i-times natin sa itong quantity na to, i-times natin sa 3/8, no? Kasi thickness niya. So in short, itong whole na gross area, minusan natin itong area nito, tapos area nito. So ang answer natin 1.876 inches squared. So next, yung area naman sa tension. So simple din, the same doon. So ito lang, itong pula, since na yung height niya is 1.5 inches, bawasan lang natin area nitong kalating hole. So 3/8, no? So mamaya na muna, ito muna na quantity, no? Itong quantity muna, gaano to kahataas. So ito siya, gaano kataas ito siya, no? Ito siya. So 1.5 minus 0.5 times ito. So kalahati lang siya na whole, ha. 0.5 lang siya. 7/8 plus 1/8 pa rin, no? Times natin lahat sa 3/8. So hindi siya 1.5 ang gagamitin natin kasi net area naman. So ang answer natin 0.375 inches squared. So ito na. Like I said earlier, no, may part tayo doon na rupture ang kanya, yung sa Black Shear 1, nakita niyo yung video kanina, no? No? 0.6 FUANV, simple lang, 65.28 kipips, no? 58 KSI, 1.876, itong gagamitin natin ANV, no? 60% siya. So, yung sa yield naman, kasi kailangan natin i-compare, pipiliin natin yung pinakamababa. Yun naman yung ano natin, goal natin doon. So, simple lang rin, 60.76, no? So, therefore, like
sinabi ko kanina, hanapin nyo lang yung pinakamababa, no? Ito yung tinatawag na upper limit. So, ang gagamitin natin ang 60.76, no? Hindi itong 65.28. So, the next tension part, no? 1.0 kasi ito is plain angle lang, hindi man siya yung multiple road na bolted connection sa cope beam, no? Sa wide flange, hindi naman yun. So, therefore, no? 1.0 times 58, no? ANT, 0.375, that is 21.75 kips. So, therefore, no, ano yung RN natin? Simple lang rin. I-add mo lang tong 60.76 saka 21.75, may 82.51 tayo. So, hindi pa ito ang final answer natin. Ilalagay natin to siya sa design strength, no? Paano kukunin ang design strength? Simple lang rin. Ita-times natin siya sa phi, no? Resistance factor, no? Huwag niyo kalimutan ng phi. Ang phi is the resistance factor. At saka ano yung equivalent na resistance factor pag fracture, since the block shear in nature, no? Ang nature ng block shear is rupture, no? So therefore 0.75. And that is why meron tayong design strength na 61.88 kips. For the allowable strength naman, kung ASD na philosophy yung gusto nyong gagamitin, that is the safety factor na omega, no? That is just na nominal strength natin, divide natin sa safety factor omega. So wag nyo kalimutan yung term na safety factor, that is omega. And for the rupture, no, na mode of failure, no, that is just the omega. The safety factor is 2.0, and the answer is 41.26 kips. So I think, no, this is finished na. These are my reference, no. And thank you very much. I'll stop the video, no.